October 7, 2023, nagimbal ang bansa ng Israel nang atakihin ito ng grupo ng Hamas na nanggaling mula sa Gaza Strip. Dahil sa atake na ito, lagpas 500 Israeli ang namatay at lagpas 1,000 na ang sugatan at nadadaglagan pa araw-araw. Marami ang namatay at nasugatan dahil nagpakawalan ng mga rockets ang Hamas. Pero ano nga ba ang Hamas? Paano sila nagsimula? Saan sila nanggaling? At ano ba ang kanilang ipinaglalaban? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang kaguluhan sa gitna ng Israel at Palestine ay nagsimula mahigit 70 years na ang nakaraan. Pinag-aagawa ng Israel at Palestine ang magulong Gaza Strip dahilan upang magkaroon ng maraming inkwentro at karahasan. Reliyon at ideolohiya rin ang mga dahilan kung bakit hindi magkasundo ang Israel at Palestine. Naniniwalang parehas sa bansa, sila ang nararapat sa napakalaking lupain. Ang pag-aagawan sa teritoryo ng Israel at Palestine ay lumalapan ng husto at nauwi sa tinatawag na Six-Day War. Sa gerang ito, nadamay pa ang Egypt, Syria, Jordan, Iraq, Saudi Arabia at Kuwait. Marami ang naniniwala na ang Six-Day War ang naging dahilan kung bakit masalimuot sa Middle East. Ayon sa mga eksperto, magkakaroon lamang na kapayapaan kapag magawa ang two-state solution. Sa policy na ito, magkakaroon ng dalawang legitimate states, isa para sa mga Israeli at isa para sa mga Palestino. Maraming bansa ang sumusuporta sa two-state solution dahil posibleng makatulong ito sa global trade at economy. Pero hindi pa rin magkasundo ang Israel at Palestine tungkol sa policy na ito. Marami eksperto rin ang nagsasabi na may mga reliyosong nationalist na humaharang sa gobyerno ng Israel at Palestine para mag-divide ng teritoryo. Malaki ang posibilidad na ang mga nasyonalistang ito ay may kanya-kanyang hangaring pansarili din sa labas ng bansa. Maraming taon na nakaraan, sinubukang ipatupad ng UN ang unang iteration ng two-state solution. Hindi pumayag dito ang Palestine at mga Arab countries na kakampi nito. Dahil hindi magkasundo ang mga bansa, sumiklab ang madugong digmaan para sa teritoryo at ideolohiya. Dahil mas organisado at armado ang Israel, nanalo ito sa gera at unti-unting nakakuha ng maraming teritoryo. Lumiit pa lalo ang teritoryo ng Palestine at lalong lumalim ang galit ng mga Palestino. Wala ring balak magbalik ng teritoryo ang Israel dahil hindi naman sila ang nanguna sa gera. Naging komplikado rin ang digmaan dahil kalat-kalat ang mga kampo ng Palestine at konting grupo lang ang lumalaban sa Israel. Hindi rin umusad ang mga peace talks na pinamunuan ng US at iba pang Western countries. Kahit na sinuportahan noon ng ex-president ng US na si Donald Trump ang peace talk project, hindi pa rin napigilan ang sigalot sa gitna ng Israel at Palestine. Posible nga na mas lalo pa itong lumala. Wala nang nakikitang solusyon pa ang iba't ibang world leaders. Ang opisyal na pagpapatupad ng two-state solution ang tanging magdadala ng kapayapaan sa Israel at Palestine. Marami rin mga tao ang sumusuporta sa two-state solution, pero wala naman silang magagawa kung hindi pumayag ang dalawang head of state ng dalawang bansa. Samantala, para sa Hamas, ang tanging solusyon lamang ay ang buong pagbagsak ng Israel. Naging komplikado na rin ang political situation sa Israel at Palestine. Noon, alam ng lahat na sinusuportahan ng Arab countries ang Palestine kahit na magkaroon pa ng maliit na labanan o enkwentro. Subalit ngayon, hindi na basta sinusuportahan ng Arab countries ang laban ng Palestine dahil parte na ng Arab world ang Israel. Kapag sumuporta ang isang Arab country sa Palestine, malamang ay magkakaroon ito ng conflict sa iba pang Arab countries. Ito ay posibleng maging ugat ng isang malaking digmaan. Sa kasalukuyan, ang mga bansang sumusuporta sa Israel ay Bahrain, Sudan, Morocco at UAE. Ang mga Arab countries na ito ay malakas ang impluwensya at talaga nga naman makapangyarihan. Gayunpaman, sinusuportahan pa rin ng Arab countries ang Palestine.
pero hindi na sa punto na sasama sila sa digmaan. Sa panahon nga naman ngayon, mahirap na magkaroon ng all-out war, lalo pat maraming bansa ang pwedeng madamay. Naniniwala rin ang mga Arab countries na ang bansa ng Israel ay isang malakas na strategic partner, di lamang para sa politika, kundi pati na rin sa ekonomiya. Importante rin para sa Arab countries na maging kakampi ang Israel laban sa Iran, Turkey at iba pang Muslim countries. Hindi rin may pagkakaila na malakas ang military infrastructure ng Israel dahil sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa. Kumpara sa Palestine, mas nangunguna talaga ang Israel. Maobserbahan din natin na ang tanging mga Arab people na lamang ang nagpapahayag ng kanilang klarong suporta sa Palestine, hindi ang mga Arab leaders mismo. Hindi na bago sa Arab countries na magkaroon at magbuwag ng iba't ibang alyansa gamit ang sanctions at economic deals. May mga bansang nakikinabang at mayroong mga bansa rin ang natatalo. Ito ang kalakaran ng Arab geopolitics. Sa loob ng maraming taon, nakabangon at naging malakas ang Palestine dahil sa pamumuno ng leader na si Yasser Arafat. Sikat si Arafat sa publiko at marami ang nagtiwala sa kanyang leadership style. Nang mamatay si Arafat noong 2004, dito na nagkawatak-watak ang Palestine sa iba't ibang paksyon. Isa sa mga kilalang paksyon ay ang Hamas, na kasalukuyang may hawak sa Gaza Strip. Hindi lang si Arafat ang namatay. Namatay rin ang totoong layunin ng Palestine na makakuha ng teritoryo at recognition sa mapayapang paraan. Dito na nagsimula ang bagong yugto na madugong Palestine. Binuo ang Hamas noong 1987 bilang isang resistance group na kumakalaban sa pananakop ng Israel. Organisado ang Hamas at meron pa silang military wing na handang gumawa ng karahasan laban sa mga Hudyo. Dahil dito, kinakatakutan ng maraming tao ang Hamas at diniklara ng maraming bansa na criminal group ang Hamas. In summary, nagpalawak ng teritoryo ang Israel pero ang mga Palestine ay umangal. Nagpropose ang mga kaalyadong bansa ng two-state solution pero ayaw pa rin pumayag ng dalawang bansa. Nagkaroon ng iba't ibang paksyon ang mga Palestine na ang unang layunin ay magkaroon ng mapayapang usapan. Pero nung mamatay ang kanilang leader na si Arafat noong 2004, nagbago na ang kanilang layunin, lalo na ang Hamas. Ang layunin nila ngayon ay burahin ang Israel sa bayolenteng paraan. At yan na nga ang ginagawa nila ngayon. May trivia nga pala ako. Alam nyo ba, noong 1972 Olympics ay nagkaroon ng massacre sa Germany na ang tinarget lamang ay ang mga Israeli athletes. Ginawa ito ng isang grupo ng Palestinian PLO. Panoorin natin ang video na ginawa ko. Noong September 5, 1972, sa Munich, Germany, inatake ng 8 Palestinian ang Olympic Village at isinagawa ang Munich Massacre. Dahil dito ay mas lalong uminit ang dugo ng mga Israeli sa kanilang mga mortal na kalaban at napagpasyahan na bumuo ng grupong maghihiganti sa ginawa nila sa kanilang mga kababayan. Binasbasan ni Prime Minister Golda Meir ang pagbuo ng Committee X, isang maliit pero determinadong grupo kung saan kasama siya at ang Defense Minister ng bansa nila na si Moshe Dayan at ang Director ng Mossad na si Zvi Zamir. Napagdesisyon na ng grupo nila na tapusin ang anumang posibilidad na mangyari ito ulit sa kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng pag-assassinate sa lahat na may kinalaman sa Munich Massacre. Ano ang ginawa nila matapos ang desisyong ito? At matagumpay ba nila na ipaghiganti ang mga nasawing mga atleta? Sa videong ito ay tutunghayan natin ang kwento ng Operation Wrath of God. Ang 1972 Summer Olympics na ginanap sa Munich, Germany, dinaluhan ito ng 121 na bansa at may 7,134 atletang mga lalaki at meron naman 1,059 na mga babaeng atleta naman. Napakamakasaysayan nito sa mga mamamayan at gobyerno ng Germany dahil ito ang pangalawang beses na sila ang naging host ng Olympics. Ang una ay noong nabubuhay pa ang diktador na si Adolf Hitler na siya pa ang namumuno sa Germany noon. Naghanda ang bansa ng lahat ng kanilang pwedeng maihanda para maging matagumpay ang palaro. Subalit sa pangalawang linggo nito ay ginulat ang lahat sa pagsulpot ng mga armadong miyembro ng Black September.
Ang Black September ay isang militanteng organization sa Palestine at ang pangunahing intensyon nila ay ang mga miyembro ng Israeli Olympic Team. Ang una nilang ginawa ay pinasok ang Olympic Village noong September 5 at agad nilang tinapos ang buhay ng 2 atletang Israeli. Pero hindi pa sila nakontento dito. Kinuha nilang bihag ang siyam Israeli at ginamit itong pang-bargain para sa 200 na bilanggong Palestinian na nasa Israel. Sinubukang iligtas ang mga bihag pero nagresulta ito sa pagkakapaslang ng lahat sa kanila, kasama na ang mga 5 sa mga Palestinian at isang German police. Isa ito sa napakasakit na pangyayari na naganap sa kasaysayan dahil imbis na magpakita ng pagkakaisa at pakikipagkaibigan, nauwi pa sa kamatayan at ang masaklap, nagsimula dito ang assassination campaign na maingat na plinano ng mga matatalas ang isip ng mga opisyal mula sa Israel. Hindi man ito ang umpisa ng World War III, subalit ito ang naging simula ng assassination plots na tumagal hanggang sa mga panahong ito. Kilala ang mga Israeli sa kanilang pagiging malapit sa kanilang mga kalahi. Ang ginawang pag-atake ng mga Palestinians ay hindi nila pwede palagpasin. At ito mismo ang ipinakita ni Prime Minister Golda Meir. Sa pagbuo ng Committee X, minadali ang paggawa ng plano kung paano tatapusin ng lahat na may kinalaman sa insidente nangyari sa Munich. Hindi lamang ang nagsagawa sa pagpaslang at ang ng hostage sa mga atleta ang target nila, kundi pati na ang mga sumuporta sa plano ng pagsalakay. Habang inaalam nila ang mga taong may kaugnayan sa nangyaring pag-atake, ay gumawa ng isa na namang hakbang ang Black Group para mapalaya ang 3 nilang kasamahan na nakapiit pa sa West Germany. Hinijack nila ang Lufthansa Flight 615 na papunta sana sa Frankfurt, Germany. Sinunod ng Germany ang kagustuhan ng mga hijackers at dinala sa Zagreb Airport ang 3 miyembro ng Black Group at dinala sa Libya at binigyan ng asylum ng leader nilang si Muammar Gaddafi. Mas lalo nabuhay ang galit ng Israeli dahil sa ginawa ng mga taga-Germany. At si Prime Minister Meir ay agad na nagdeklara na umpisa ng kanilang plano. May nakuha silang impormasyon tungkol sa naganap sa Munich. Hindi magagawa ng Black Group ang lahat kung hindi sila tinulungan ng isang grupo ng Palestinian, isang militanteng grupo na nabuo noong 1964. Nakuha nila ang listahan ng mga nagplano, galing na rin sa kontak ng Mossad na miyembro ng PLO. At sa tulong na rin ng iba pang mga European intelligence agencies. Minadaling hanapin ang mga taong nasa listahan na nabuo galing sa iba't ibang ahensya at sa binigay ng kontak nila sa PLO. Pagkatapos ay isa-isang hinanap ang lokasyon ng mga taong ito. Isang bagay ang gustong ipaalam ng mga Israeli sa mga Palestino. Hindi ito simpleng paghihiganti, kundi pinapatunayan lamang nila na hindi sila makakalimot at lalong hindi sila makakapagpatawad sa ginawa nila. October 16, 1972, mahigit 1 buwan matapos ang Munich Massacre. Inabangan ng mga ahente ng Mossad ang Palestinian translator na si Wael Zwatir. Ang Mossad ang covert intelligence agent at kilala bilang isa sa pinakamagaling na mga special forces sa buong mundo. 12 bala ang tumama sa translator na kumitil sa kanyang buhay. Ayon sa PLO, hindi kasapi si Zwatir sa kahit anong militanteng grupo at nagkamali umano ang mga Israeli sa kanilang ginawa. Pero hindi ito nagpatigil sa kanila. Makalipas ang 2 buwan, ipinadala sa France ang mga Mossad na kukumpleto sa kanilang assignment. Ang tapusin si Mahmoud Hamshari, ang representative ng PLO sa France. Ayon sa mga taga-Israel, si Hamshari ang leader ng Black Group na nakabase sa France, kaya kailangan di siya iligpit. December 8, 1972, isang Mossad agent ang nagpanggap na journalist siya para makapasok ang kasama nito sa apartment na tinutuloy ni Hamshari at nilagyan ng bomba ang kanyang telepono. Nang makabalik ito, tinawagan pa ng Mossad ang kwarto ng target para masiguro na nasa loob nga ito bago pinasabog ang bomba. Hindi namatay si Hamshari kaagad at nakuha niya pang makapagbigay ng salaysay sa kapulisan, pero makalipas ang ilang araw ay natuluyan din siya habang nasa ospital. Ito ang naging simula ng sunod-sunod na pagliligpit ng mga Mossad agents sa mga pinaniniwalaan nilang miyembro ng PLO na nasa France. Pero sa bawat pagkakataon na hiningan sila ng kanilang komento ay hindi nagbibigay ng kahit na ano ang Israeli government.
Hindi pa man lumalamig ang kontrobersya ng mga naganap sa France ay kumikilos na ang mga tauhan ng Israel. Pero sa pagkakataong ito ay lumipat naman sila sa Cyprus. Dito nila nahanap si Hossein al-Bashir, ang representative ng Fatah, isang tumiwalag na grupo ng PLO. Noong January 24, 1973, habang nasa kwarto siya nang tinutuluyan niyang hotel sa Nicosia, Cyprus, ay pinasabog ang bomba na nakatanim sa ilalim ng kanyang kama gamit ang remote detonator. Ayon sa source ng mga Israeli, si al-Bashir ang leader ng mga black group sa Cyprus. 2 buwan na makalipas, noong April 6, 1973, ang law professor na si Basil al-Kubaisi naman ang itinumba ng mga Mossad sa Paris nang papauwi ito galing kumain sa labas. Ang intel kay al-Kubaisi ay ito umano ang pinagsususpetsya nagbibigay ng armed logistics sa black group at kasali din sa pagpaplano ng mga Palestinian. At kagaya na nangyari sa una nilang biktima, tinadtad din nila ito ng 12 bala na nakasentro sa dibdib at ulo ng kanilang biktima. Dahil sa mga sunod-sunod na tagumpay sa pagpaslang sa kanilang target, ipinagpatuloy pa ng Israel ang pagtugis sa mga tao na nasa listahan nila. Pero 3 sa kanilang mga targets ang nagbigay sa kanila ng sakit ng ulo dahil nakatira ito sa lugar na bantay sarado. Ito ay sina Muhammad Youssef al-Najjar, ang operations leader ng Black Group, si Kamal Adwan, ang Chief Operations ng PLO, at si Kamal Nasir, ang Executive Committee member at spokesperson ng PLO. Ilang assassination attempts na ang ginawa nila pero hindi talaga nila nakakamit ang gusto nila. Pero noong April 9, 1973, ang piling mga agents mula sa Sayeret Matkal, Shayetet 13 at Sayeret Shanhanim nang inutusang magsagawa ng Operation Spring of Youth, isang sub-operation na konektado pa rin sa Wrath of God. Ipinadala na ang Tier 1 agents ng Special Forces at ng Navy ng Israel para masiguro ang tagumpay. Pasimple nakapasok ang mga ahente ng Israel, sakay ang mga missile boats, hanggang sa dinala sila sa mga lokasyon ng mga targets. Nag-disguise ang mga ito ng mga ordinaryong civilians lamang at pinasok ang mga kwarto ng kanilang mga target. Sa kasamaang palad ay may 2 Lebanese police officers ang nadamay, isang Italiano at ang asawa ng target na si Najjar ay nasawi din sa operasyon. Natukoy din nilang isang 6 na palapag na building na ginagamit na headquarters ng Popular Front for the Liberation of Palestine. Nilusog din ito ng mga komandos ng Israel at nagawa nilang wasakin. May mga fuel dumps din at paggawa ng armas ng PLO din silang nilusob. Sa pagsalakay na ito ay tinatayang 12 hanggang 100 na miyembro ng PLO at PFLP ang kanilang napatay. Pero nalagasan din sila ng 2 miyembro. Nagpatuloy lang ang pagkitil ng buhay ng mga agents ng Israel. Pero ang kaisa-isang tao na pinaniniwala nilang utak ng Munich Massacre ay nananatiling mailap sa kanila. Ito ay si Ali Hassan Salameh o ang tinatawag na Red Prince. Marami ang nagsasabi na hindi umano totoo na si Salameh ang nag-utos sa nangyari sa Germany. Pero hindi naniniwala ang mga Israeli dito. Halos 1 taon din nila itong tinugis at noong July 21, 1973 ay nakakuha ng impormasyon ng Mossad sa pinagtataguan ni Salameh. Nasa isang maliit na baryo umano ito sa Norway. Agad ikinasa ang operasyon para i-assassinate si Salameh. Subalit mali pala ang impormasyon ibinigay sa kanila. Ang inakala nilang target ay isang Moroccan waiter lamang pala na si Ahmed Bouchiki. 6 na Mossad ang naaresto na kapulisan habang ang leader nilang si Michael Harari at iba nilang kasamahan ay nakabalik sa Israel. Nasampahan ng kaso ang 6 at nakulong. Pero pinabalik din ng Israel makalipas ang 2 taon. Talaga palang planado ng mga Palestino ang lahat para mailigaw ang mga Mossad sa totoong destinasyon ni Salameh. Sinundan pa ng Mossad ang mga palatandaan na nakukuha nila. Pero lumalabas na hindi talaga si Salameh ang nasusundan nila hanggang pinatigil na muna ni Harari ang mission para sa pagtapos dito. Ilang beses din naman nagsagawa ng kanilang pag-atake ang mga Palestino, pati na ang pag-assassinate kay Mir. Pero hindi rin sila nagtagumpay. Kagaya ng hindi mapagtagumpayan ng mga Israeli ang pagkitil sa buhay ng Salameh. Pero ayon sa mga Palestino, ang mga tao may kinalaman talaga sa Munich Massacre ay nananatiling buhay. Hindi matagumpay ang Operation Wrath of God kahit natapos na ang ilang mga taon.
dahil buhay ang mga utak ng assassination na kagaya ni Abu Dawood. Maging ang pinaka-leader ng Black Group na si Abu Iyad ay hindi rin nila nailigpit at naitumba. Pero ang mga kalaban nila mula sa Tunisia ang tumapos sa kanila. Pero para sa mga Israeli, lalo na ang mga kamag-anak ng mga nasawing mga atleta, nakakuha na sila ng hustisya. Hindi man ang kabuang hustisya na nais nila na iparamdam na umano ng kanilang gobyerno ang galit ng Diyos sa ginawa nila pagpatay sa mga mahal nila sa buhay. Pero sa nangyayaring salitan ng patayan na magkakalabang bansa, mahihirapan ka sabihin kung sino talaga ang nakakalamang o meron ba talaga mananalo. Dahil hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang mga labanan.